Mga kabalik, mga ka-mind shift, teka muna. Huminto ka muna sa pag-scroll. Hindi ito chismis, hindi ito chismis politics. Ito ay tungkol sa buhay ng tao. May isang pangalan na paulit-ulit nating naririnig. Si Maria Catalina E. Cabral. Kilala rin natin bilang Cathy Cabral. Yusek ang tawag natin sa undersecretary. Yusek ang tamang titulo. May nagsasabing suicide, may nagsasabing foul play. Pero maging malinaw tayo. Hindi pa malinaw kung ano talaga ang nangyari. Kapag hindi pa malinaw ang katotohanan, delikado ang magdesisyon gamit ang haka-haka. Di lahat ng katahimikan ay kahinaan. Minsan ito ay bunga ng takot at pressure. Hindi natin trabaho ang humusga. Trabaho natin ang mag-isip at magmuni. Ngayon ito ang mahalagang punto. Kapag ang politika ay ginawang laruan, kapag ang pera ng bayan ay ginawang negosyo, kapag ang kapangyarihan ay ginamit para manakot at magtakip, epekto yan sa mga tao sa loob ng sistema. Nabubuo ang takot, tumitindi ang pressure, nawawala ang tiwala. At may mga pagkakataong may taong hindi na nakakayanan ng bigat. Ito ang madalas na hindi nakikita. Ang korupsyon ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pressure na nilikha ng isang sirang sistema. Hindi ito makikita sa audit report, hindi ito mababasa sa budget, pero ramdam ito ng mga taong naipit, lalo na ng mga nasa gitna. Tok tayo, sa Pilipinas alam na natin to. Maraming ayaw magsalita, maraming ayaw tumistigo. Hindi dahil wala silang alam, kundi dahil may takot sa pwedeng mangyari kapag nagsalita sila. Dito dapat magising ang lahat. Kapag mali ang paggamit ng kapangyarihan, may masakit na epekto. Hindi lahat ng epekto ay kaso sa korte. Hindi lahat ay kulong. Ang tao ang nasasaktan, minsan buhay ang naapektuhan. Ito ang dapat maintindihan ng mga politiko. Bawat pirma nyo, bawat utos nyo, bawat mali na piniling takpan, may tinatamaan. Hindi lang reputasyon, hindi lang posisyon, totoong tao. Ulitin natin, malinaw at patas, hindi natin sinasabing ito ay suicide. Hindi rin natin sinasabing may pumatay. Ang sinasabi natin, kapag ang sistema ay paulit-ulit na mali, kapag walang pananagutan, may mabibigat na resulta. At ngayon, tanong naman sa inyo, mga kabalik, mga ka-mind shift. Ganitong klaseng sistema, paano na proprotektahan ng tao? At paano natin sisigarduhin na hindi na ito mauulit? Hindi para maghusga, kundi para magising. Ito ang balik values mind shift. Hindi ito laban sa tao. Ito ay laban sa sistemang nawalan ng konsensya at pananagutan.